sabay natin alamin ang totoo. Ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aalaya. Tula at musika, ihandog sa Diyos na masaya. Pagkat sa piling niya, tayo may pag-asa. Walang hanggang ligaya. Tayo na masama-sama. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Mapalad nga naman ang bumabasa. Katwiran ng Ama ay mauunawa. Kaya buksan ang Biblia, tayo na magsalo-salo. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ang turo ng ating Ama ang siyang dapat lakaran. Sa KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Eric, Oh, MJ, dahan-dahan lang. Baka madapa ka. Bakit ka ba tumatakbo? May mahabol ba sa'yo? di po Kuya Eric. Baka di ko po kasi maabutan yung pag-aaralan natin ngayon. Akala ko kaya ka nagmamadali eh. Baka abutan ka ng ulan. Madaling pa naman doon sa pinanggalingan mo, ano? Sa bagay, hindi ka pa naman late. Kasi mag-umpisa pa lang tayo eh. Salamat po sa Diyos. Kuya Eric, pwede po kayang wag na lang umulan? Bakit naman? Ang sarap kaya pag umuulan, hindi mainit. Eh kasi kapag umulan, babaha sa amin. Eh di hindi ako makakalabas ng bahay. Tapos may pagkakataon pa na kailangan kong lumusong sa baha. Oo nga, ayoko din ng umuulan eh. Lalo na kapag papasok at uuwi galing ng school. Nababasa po kasi yung sapatos ko. At kung hindi uulan, di na namin kailangan magdala ng payong o kapote. Basta sa'yo. Nako kids, gusto nyo ba talagang wag ng umulan? Hindi nyo ba alam ang kahalagahan ng ulan? Eh gaano po ba kahalaga ang ulan sa atin? O ito, makinig kayong mabuti ah. Sa tingin nyo ba, mamumunga ang mga puno at tutubo ba ang mga halaman kung walang supply ng tubig na nagmumula sa ulan? Hindi po. Meron kasing mga puno at halaman na hindi kayang ibigay ng tao ang supply ng tubig na kailangan naman ng mga pananim. Kaya, kailangan ang ulan. At ito ang mangyayari kapag walang ulan. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Amos 4:7. At akin namang pinigil ang ulan sa inyo ng 3 buwan na lamang at pag-aani na. At aking pinaulan sa isang bayan at hindi ko pinaulan sa kabilang bayan. Isang bahagi ay inulanan at ang bahagi na hindi inulanan ay natuyo. O, ano ang mangyayari gaya ng binasa natin kapag hindi umulan? Opo, Kuya Eric, magiging tuyo po ang lupa at siguradong hindi na po mamumunga ang mga halaman kung hindi po ulan. At yan ang ating verse of the day. O ano, nakita nyo na ang kahalagahan ng ulan sa atin? Eh, Kuya Eric, ano pa po ba ang kahalagahan ng ulan sa atin bukod po sa nabasa natin sa Biblia?
Yan ang pag-aaralan natin ngayon. Alamin natin ang kahalagahan ng ulan sa lahat ng mga tao. Yan ay sa pagbabalik ng KNC Show! Good afternoon, I'm Sid Kapol reporting news from around the world. As rainy season continues, more time is spent indoors, which can lead to stress for children and parents. However, nursery school workers suggest ways to incorporate rain into a variety of fun activities. A daycare center in Yokohama run by the non-profit organization Moana Kids Shigen Gakko let children go out and play in the rain. The rainy activities are important opportunity to develop kids' interest. There are a lot of surprising things that sunny days don't offer. Younger kids ages 1 to 3 watched a rainwater form puddles touching them. Bigger kids jumped right in and splashed about. Teto Kin, who wrote a book introducing rainy day activities called Amenohi no Kantan Asobi, or Easy Fun on a Rainy Day, said that parents may find rain unpleasant, but just the sound it makes and getting wet is great fun for children. Until next time, I'm Sid Kapul reporting news from around the world. Magandang hapon mga bata. Ang paglalagay ng kulay sa drawing o painting ay hindi lang nakadepende sa ating object. Kailangan ay tama rin ang stroke o shade na gagawin natin habang nagkukulay tayo. At mahalaga na may tamang paraan tayo ng pagkukulay sa iguguhit natin at ipipinta natin. Kaya ngayong hapon, dagdagan pa natin ang kaalaman natin sa tamang stroke at shade ng pagkukulay. Kaya ihanda na ang ating mga gamit tulad ng cardboard paper, lapis, at color pencil. Sa ating pagguhit, hindi lang sapat na makulayan natin ang ating ginuguhit. Dapat ay may tamang paraan din ng pagkukulay tayong ginagawa. Kung tayo ay magkukulay ng isang bilog na bagay, mas mabuti kung ang paraan ng ating pagkukulay ay nakasunod sa shape ng object. Kaya kung bilog ang ating kukulayan, paikot dapat ang direksyon ng ating pagkukulay. Kung cylinder shape naman ang ating kukulayan, mas mabuting nakasunod din tayo sa hugis ng cylinder ang direksyon ng ating pagkukulay. Kung triangle naman ang ating kukulayan, mula sa itaas na point pababa ang dapat ng paraan ng ating pagkukulay. Gawin lang palagi ang mga paraang natutuhan natin dito. Sa ganitong paraan, mas magiging maayos at effective ang iguguhit natin at mga kulay na ilalagay natin sa bawat object na ating drawing. Marami pa tayong pag-aaralan mga bata, kaya muli tayong magkita-kita at samahan niyo ulit ako upang sanayin ang ating kakayahan sa pagguhit dahil tayong mga batang artistic. Magandang araw, kids! Pagkatapos nating malaman ang mga uri ng ulan, alamin naman natin ang importance of rain. Para saan ba ang tubig ulan? May kinalaman ba ito sa atin, lalo na sa ating mga bata? Isa yan sa itanong natin kay Kuya Nino. Tara, samahan niyo ako! Mahalaga po ba ang ulan? Oo naman, kasi kagaya nung nakaraang mga araw, walang ulan, sobrang init. Kaya kailangan merong ulan para mapreskuhan ang ating katawan. Bukod pa doon, ang ulan ay kailangan ng mga magsasaka. Kasi kung hindi madidilig ng ulan ang mga sakahin, ang mga bukirin natin, wala tayong maha-harvest at magkukulang ang ating pagkain sa ating hapagkainan.
Pag walang ulan, dadami ang pollution. Yung ating kapaligiran ay punong-puno na ng pollutants o yung dumi sa hangin na lalanghapin natin yon at tayo ay posibleng magkaroon ng pagkakasakit sa baga. Kung may pag-ulan naman, lalo na kung malakas ang pag-ulan, posible naman ito na i-wash away niya yung mga dumi sa kapaligiran natin. Kaya lang, sa tag-araw, pagka biglang buhos ng malakas na pag-ulan, tatangayin naman ng malakas na pagbaha yung mga nutrient o yung mga substance doon sa kalupaan papunta sa karagatan na siyang magiging abono para sa mga red tide. Bakit po siya mahalaga? Di po ba bumabaha po dahil sa ulan? Oo naman, pero depende yun sa klase ng ulan. Pagka malakas na malakas ang pag-ulan, babaha siya. Pero pwede naman kasing gawa ng paraan ng tao ang pagbaha. Kagaya sa ating gobyerno ngayon, pinopromote na yung sinasabing harvesting of rain. Paano ba yung hina-harvest ng rain? Gagawa tayo ng malaking hukay sa ilalim ng lupa, tapos lahat ng pag-ulan, papupuntahin natin doon at gamitin natin uli yung mga nakuha nating ulan para sa ating consumption. Gagamitin sa tahanan, sa pagdilig ng halaman at kung ano-ano pa. Malaki pa lang nagagawa ng ulan. Makakatulong ito sa mga palay, prutas, mga gulay, mga puno at iba pa para may makain tayo. At nadidiligan din ang mga tuyong lupa. O ayan kids, nasagot na ang mga ilang tanong natin. Kaya kapag umuulan, alam na natin ang magandang naidudulot nito. Nagdudulot man ito ng baha, alam natin dahil din sa mga gawa ng tao. Sa susunod kids, marami pa tayong pag-aaralan. Kaya lagi nyo akong abangan dito ha. Hanggang sa muli, dito lang sa Ben Si Bibo. Mahalaga po pala talaga ang ulan. At ito ay para din sa ikabubuti natin. Pasensya na po, Kuya Eric, sa nasabi ko kanina. Iniisip ko lang po yung sarili kong kabutihan. Di ko na po naisip yung kabutihan ng nakakarami. Ang mahalaga, naintindihan natin ang kahalagahan ng pag-ulan sa lahat ng mga tao. Pati na rin sa iba pang mga nilikha ng Diyos. O, ngayong naintindihan nyo na yan, pwede na ba tayong magpunta sa ating Bible story? Opo, Eric! Sige. Kahapon natunghayan natin ang pagtugon ni Haring Hoas sa hamon sa kanya ni Haring Amasyas na hari sa Huda. Pero hindi po sinang-ayunan ni Haring Hoas ang hamon sa kanya ni Haring Amasyas na magkaharap sila. Oo. At ito naman ang sumunod na nangyari. Basahin na natin ang nakasulat sa Aklat ng Ikalawang Hari, 14:19 hanggang 29. At sila'y nagsipagbanta laban sa kanya sa Jerusalem. At siya'y tumakas sa Lakis. Ngunit pinasundan nila siya sa Lakis at pinatay siya roon. At dinala nila siya na nakapatong sa mga kabayo. At siya'y nalibing sa Jerusalem na kasama ng kanyang mga magulang sa bayan ni David. At kinuha ng buong bayan ng Huda si Azarias na may 16 na taon. At ginawa siyang hari na kahalili ng kanyang ama na si Amasyas. Kanyang itinayo ang Elat at isinauli sa Huda pagkatapos na ang hari ay matulog na kasama ng kanyang mga magulang. Nang 15 taon ni Amasyas na anak ni Hoas na hari sa Huda, si Jeroboam na anak ni Hoas na hari sa Israel ay nagpasimulang maghari sa Samaria. At nagharing 41 taon. At gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon. Hindi niya hiniwalayan ang lahat na kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat, na kanyang ipinapagkasala sa Israel. Kanyang isinauli ang hangganan ng Israel mula sa pasukan ng Hamat hanggang sa dagat ng Araba. Ayon sa salita ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, na nagsalita sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Honas na anak ni Amitay, na propeta na taga Gat-Hefer,
sapagkat nakita ng Panginoon ang kapighatian ng Israel na totoong masaklap, sapagkat walang nakulong o naiwan sa kaluwangan man o sino mang tumulong sa Israel. At hindi sinabi ng Panginoon na kanyang papawiin ang pangalan ng Israel mula sa silong ng langit, kundi iniligtas nila siya sa pamamagitan ng kamay ni Jeroboam na anak ni Joas. Ang iba nga sa mga gawa ni Jeroboam at ang lahat na kanyang ginawa at ang kanyang kapangyarihan, kung paanong siya'y nakipagdigma at kung paanong binawi niya para sa Israel ang Damasco at ang Hamat na nangauukol sa Huda, di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel? At si Jeroboam ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang sa makatwid bagay ng mga hari sa Israel. At si Zacarias na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Naghari po pala ng 41 years si Jeroboam sa Israel at binawi niya ang Damasco at Hamat. At ang anak niya si Zacarias na humalili sa kanya ay namatay. Paano po kaya pinagharian ni Zacarias ang Israel? Yan ang abangan natin bukas kung loloobin ng Panginoon, kaya't huwag liliban sa panonood ng Bible story. Di man natin gusto misa ng pag-ulan, pero nakita natin ang kahalagaan nito sa atin. Tama, gaya ng sinasabi sa aklat ng Isaiah 55:10, sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa mga ngain. Salamat sa Diyos sa ulan. Bukas, kung lolobin ng Diyos, may kinalaman pa rin sa ulan ng ating pag-aaralan. Abangan yan, ha? Ay tapos na, balik na sa eskwela. Sabik na ang lahat, magsulat, magbasa, maglaro, tumula, kumanta. Mga gamit ay nakahanda, notebook, papel, lapis at crayola. Kahit luma ang bag, pero kung pwede pa, ang mahalaga ay masaya ka. Mga bata, bukas, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show!
KNC Show. Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show. Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag.